Hello ka-trade, kumusta? Dito sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang strategy sa XM Copy Trading. Ituturo ko sa inyo kung paano mamili ng traders na magandang kopyahin na sa tingin natin mag-profit tayo. Tapos, ituturo ko sa inyo ang copy trading techniques na maiwasan natin na masunog or malugi yung capital natin dito sa copy trading. Napakaraming trader kasi dito, marami rin ang nalulugi. Ang goal kasi natin ay kumita. Paano natin mababa yung risk ng capital natin at tumaas yung chance na mag-profit tayo. Kung wala ka pang copy trading account, pumunta ka sa www.xmcopytrading.com, mag-register ka na at mamili ka ng traders dito. Okay, so ito yung balance ko, 1275 US dollar. Okay, so nandito tayo ngayon sa copy trading. So dito natin makikita lahat ng mga traders na pwede natin kopyahin or strategy manager. So itong XM Copy Trading ay bago pa lang to. Mga 2 months pa lang ito. So wala pang masyadong record na makita natin dito. Okay. So dito sa featured, makita natin yung mga featured traders. Ayan, katulad dito. 433%. Meron siyang 89 investor. Yung fees niya ay 15%. So, wala tayong mabayaran pag nag-copy trade tayo dito, libre lang. So, meron lang profit share. So, ito ay profit share. Ibig sabihin, kapag nag-profit tayo ng 10 US dollar, yung 1.5 ay mapupunta sa kanya. Yan, pwede tayong mamili dyan. So, dito rin, meron din ditong best performers. Makita natin, 1,644% in 1 month. Meron siyang 607 investors at meron siyang 25% na fee. Ito naman yung most popular. Ang daming investor dito, 2,163. Ayan, most popular. So, pwede nating i-check yan. So, pwede rin nating i-show all. Kung gusto mong i-filter, mamili ka ng mga traders dito, yung mababa, yung risk score, yung low risk, okay? So, check natin yung low risk. So, lalabas itong mga trader na ito. Example, ito si Little Goal. So, open natin. So, makita natin yung details ng account niya. Yung fees ay 20%, ang minimum investment ay 150 US dollar. So, nagtitrade siya sa gold. Okay? So, titingnan natin yung risk kapag nag-copy trade tayo sa kanya. Yun yung importanteng titingnan natin, risk. So, makita natin, mababa lang yung drawdown niya. 4.11% lang. So, ibig sabihin, napakababa ng risk. Yung risk score ay 4 lang. Okay? So, ibig sabihin, kapag meron tayong 100 US dollar na i-copy sa kanya, so, ang pinakamalaki na binaba ng account niya ay $4 lang. Nag-negative lang ng $4. So, napakababa. Okay? So, ang hanapin natin dito yung below 50% kasi mag-stop loss tayo ng 50%. So, ibig sabihin nun, kapag nag-copy tayo ng 100 US dollar, kapag yung trader nalugi na ng 50 US dollar, okay? Or yung account natin na nagkopya sa kanya, nalugi na ng 50 US dollar. So, automatic, mag-stop na tayo, stop copy, ma-close na lahat ng trades. Okay? Iwasan na natin para maiwasan nating maubos or masunog lahat ng kapital natin. Kaya ito, pasok na pasok to. Pero tingnan natin ang performance. Ilang percent yung kinikita niya. 17%, merong 8%. Napakaganda, di ba? Kumikita ng 17%, 8%. Tapos yung risk ay 4.11% lang yung drawdown. Kaya okay itong trader na ito. Okay? So, ang strategy natin dito, magkopya tayo ng maraming trader. Kasi kahit itong traders na ito ay maganda yung record niya in 2 months, mababa yung risk, malaki yung profit, pero 2 months pa lang ito. So wala pa siyang matagal na record, so hindi pa solid yung performance niya. Mas maganda na 1 year, 2 years, 3 years na record. Pero itong copy trading kasi ng XM ay bago pa lang, kaya wala tayong makitang ganun. So kahit low risk ito, pwede pa rin masunog or malugi itong trader na ito. So, kapag nag-all-in tayo dito, kinapin natin lahat ang 1,275 US dollar. So, delikado yung capital natin, nasa isang trader lang. Posibleng malugi. Kahit mag-stop loss tayo ng 50%. So, malaki yung mawawala sa account natin, 50%. Kaya ang pinakamagandang gawin ay mag-copy ng maraming trader. Okay? So, minimum na kokopyahin natin ay 10 trader. Para kung malugi man ito, malugi tayo ng kalahati, okay, or 50%, ma-stop na siya, meron pa tayong siyam. Kung nag-profit yung siyam, hindi profit pa tayo, di ba? So, yun yung strategy. So, tara, kopyahin natin. 150 US dollar yung minimum sa kanya. Copy natin. Okay, so, stop loss, huwag natin kalimutan i-check. Copy open trades din.
So, magkano yung minimum? 150. So, magkano yung 50% ng 150? So, 75 US dollar. Okay? So, ang ibig sabihin itong stop loss, kapag nalugi na yung account natin or yung mga trades natin, may floating na negative 75, automatic ma-close lahat ng trades, ma-stop copy tayo sa kanya para ma-save natin ang kalahati ng capital natin. Okay? So, copy natin. So, dahil 4% lang yung drawdown niya, pinakamalaking binaba ng account niya, okay? So, safe yung stop loss natin ng 50%. So, sobrang layo na nun. So, yun yung diskarte. Okay? So, balik tayo sa portfolio. Ayan. So, makita natin, nakopya na natin ito, si Little Goal. Okay? So, check pa tayo ng ibang trader. Copy trading. Tapos, check muna tayo sa dito muna tayo tumingin sa low risk. Siyempre, yung titingnan natin, yung mababa yung risk, hindi malugi yung capital natin. Kahit nagpo-profit lang yan ng 5%, okay na yan. 10%, basta mababa yung risk. Okay? So, check natin itong mga traders na ito. Ayan. So, unang-una, tingnan nyo yung itong line, dapat pataas siya, wala siyang drawdown na malaking drawdown. Or malaking bagsak. Katulad ito, malaking bagsak, malaki yung drawdown yan. Okay, so check natin to kung pwede ba silang kopyahin. Okay, itong trader na ito, medyo malaki yung minimum. 30% yung fee. 850 yung minimum. Pero kumita siya ng 22% last month. So, check natin yung risk. Mababa lang din yung drawdown niya. Maganda naman yung performance niya. Mababa yung drawdown. Kaso malaki yung minimum. Wala lang matitira sa balance natin. So, hindi mo natin kopyahin yan. Ito, 100 yung minimum. So, may negative siya na buwan. Ito yung kita niya every month. Ayan, nakita natin. So, punta tayo sa risk. Unang-una, yung risk talaga titingnan natin. So, okay naman, pasok, pero hindi lang maganda yung performance. Ito naman, 10, 17, pwede na. Yung risk. 8% lang yung drawdown. So, magandang kopyahin to. 200 US dollar ang minimum. Okay? So, 200, copy natin. Lagyan din ng stop loss. Mag-stop loss tayo ng 50 US dollar. Mali, 100 US dollar kasi 200 US dollar yung minimum sa kanya. Okay, copy natin siya. Okay, so check tayo ng ibang trader. 13%, 19%, tingnan natin yung risk niya. 35%, medyo mataas yung drawdown. Okay, so hanap pa tayo. Marami pang trader dito na mababa yung risk na kumikita ng ganun. 15%, tingnan natin yung risk. Wala pa siyang drawdown, oh. Magaling naman ang trader na ito. So, try natin kopyahan kasi 50 US dollar lang naman. Okay. Copy open trades. Lagyan tayo ng stop loss na 25 US dollar. Okay. So, ang goal natin ay makapag-kopya tayo ng maraming trader hanggat kaya natin. Okay. Para iba't iba. Diba? Mas maganda. Maraming source. Diba? So, pag nag-profit silang lahat, okay. Ngayon, kung may malugi man, at least merong ibang mag-profit. So, makita natin, medyo mataas lang yung drawdown. So, pasok mo tayo sa kanya. Yan, ito, mababa yung drawdown. Maganda yung performance, naka 10%. Okay, so, copy natin, 100 US dollar lang naman to. Okay, stop loss, 50 US dollar. Okay. So, ito, 10 US dollar, 10%. 7% yung drawdown. So, magandang trader to. Kopyahin natin. Stop loss tayo ng 50 US dollar. So, yun yung mga low-risk trader. Napakadaming pang pwede natin kopyahin sa baba. So, kahit ito ay low-risk ka trade, kasi mababa pa yung itong performance nila, kunti pa lang yung record nila. High-risk pa rin ito. Pwede pa rin malugi yung capital natin. Kaya naglalagay tayo ng stop loss. So, dito naman tayo sa mga trader na popular. Yan, most popular. Tingnan natin yung mga trader na ito. Kasi marami nag-copy trade sa kanila. Okay, tingnan natin. So, panigurado, malaki yung mga return nito or yung profit. Kasi maraming nagka-copy trade. Katulad dito ka-trade, oh. Ayan, maraming nag-copy trade pero, ayan, pula na, nalugi na siya. Nag-drawdown na, pati ito. So, yun yung mga iiwasan natin. Kaya naglalagay tayo ng stop loss. Kasi pwede tayong malugi. Katulad nito, nag-profit ng 449% last month. Tingnan natin yung risk niya.
Kaso mataas yung drawdown, 73%. So ang hinahanap natin, mas mababa talaga sa 50% yung drawdown. Kasi nag-i-stop loss tayo ng 50%. So cancel na natin yan. Ito naman, nag-profit ng 2,000%. Tingnan natin yung risk. 61. So hindi pasok sa atin. Masyado mataas yung drawdown. Dapat mga 30, ganyan. Tapos kumikita ng malaki every month. So worth it mag-risk ng 50% ng account natin. Tapos kumikita naman ng 100%. Di ba? Kahit 40 or 50% din every month. Katulad nito, 67, grabe, 1 to 8.5%. 67, 382. So, tingnan natin yung risk nito. Napaganda ng record niya. 44%, pwede na to. Worth it na mag-risk ng 50% ng account natin. Pero kung makita naman ng ganito, 300%, 1-2%, 60%. So, pwede na. At least, hindi naman natin in-all-in dito. Okay, hati-hati naman yung capital natin. So, maglagay tayo dito ng $100. Yan. Lagyan natin ng stop loss. Okay. Okay, so check natin yung portfolio natin. Ilang trader na yung nakopya natin? 2, 4, 6. May 6 na trader na tayong nakopya. So, ito naman, kumita ng 1-2% last month. At ngayon, meron ng 23%. Check natin yung risk. 35. Pasok. Pwede. Pwede tayo mag-capital trade dito ng $100. Worth it na mag-risk ng 50% para kumita naman ng 1,000%. Okay, basta wag lang i-all in. Okay, so hatiin lang natin yung capital natin, at least mga 10 trader minimum. So ito naman kumita ng 603% last month, crypto trader ito. So check natin yung risk niya. Mataas yung drawdown, mataas, lagpas 50%. Ito naman kumita ng 2,000%, kaso nag-negative siya ng 45%. Check natin yung risk. Taas ng max drawdown, 67%. Ito naman kumita ng 800%. Ngayong buwan, negative siya ng 80. Natin yung risk. Taas, 93%. So, sunog na yung capital dyan. Ito, nag-profit ng 813%. Yung risk, tingnan natin yung risk. Ang baba ng drawdown. 6% lang, kumita siya ng 800%. So, worth it magkopya dito. Magkopya tayo dito ng $200. Kasi ang baba ng drawdown ang laki ng kinikita. So, worth it nang mag-risk dito ng 50% ng capital natin. Kung mag-profit naman ng 800%, baka tsambahan ngayong buwan. Okay, so kalahati lang lagi yung stop loss natin. So, ayan, meron tayong 2, 4, 6, 8. 8 trader na kinopya. Yung total na nakapi natin, 500, 600, 800, 900, 1,000. So, meron pa tayong 275. So, check natin dito sa show all. Okay? So, filter natin dito punta tayo dito sa best performer. Yan. Ibig sabihin yung may magandang performance. Okay, so check natin to. Ito si target 100K. Makita natin nag-profit ng 500%. Tapos yung risk niya lang ay 5.69 yung drawdown. So, napagandang i-copya yan. So, copy tayo sa kanya ng $175. So, pag nag-jackpot ito, kumita ng 500% ngayong buwan or next month, grabe, okay na okay yan. So, check natin yung iba. Meron tayong $100 na natira pang copy. So, ito si Tradepedia, 123%, 86%. Tapos, yung risk niya ay 47.53. So, worth it na mag-risk ng 50% para kumita ng 86 or 123%. So, copy natin yung huling $100 na natitira sa balance natin. So, wala lang dito na makita sa XM na available or yung total na pera na nakakopya natin para hindi na sana tayo mag-compute, mag-plus and minus. Okay, pero ito naman ay bagong release lang yung platform ng XM. So, may update sila. So, panigurado, madagdag na nila dyan. So, check natin yung portfolio natin, 2, 4, 6, 8, 10. So, meron tayong 10 traders na kinopya. Okay, so, meron tayong mga trades na na-open. Yan, marami tayong trades na na-open. Okay? So, galing lahat yan dito sa mga trader na kinopya natin. So, lahat ay automatic na yan. Pag nag-profit sila, profit tayo. Kapag nalugi sila, lugi rin tayo. Pero dahil 10 yung kinopya natin, malugi man yung iba, mag-stop loss man tayo. Ito yung mga stop loss na nilagay natin. Ayan, di natin makita dito yung stop loss. 50% yung stop loss na nilagay natin. Kung malugi man tayo sa iba, panigurado yung iba, mag-profit naman tayo. At kung i-overall natin, may profit tayo. Katulad dito sa history na kinopya ko.
So makita natin, maraming mga trader na nag-stop loss tayo, ayan, nag-negative. Pero makita natin yung positive, malalaki yung profit natin dyan. So overall, profit pa tayo. So marami tayong trader na kinopya, nag-stop loss. Okay? Nalugi yung ibang trader, nasunog yung account nila. Pero hindi nasunog yung account natin, hindi naubos yung capital natin kasi meron tayong stop loss. At kapag na-stop copy na tayo sa kanila, so ganun lang, pili ulit tayo ng bagong trader. Ayan, katulad ito yung bagong 10 trader natin. So abangan niyo ka-trade yung update nito, kung ano yung maging result ng 10 trader na kinopya ko. So kung meron kayong comments or suggestions dito sa strategy ko, mag-comment lang kayo para malaman ko. Salamat sa panonood at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko.